President Sara Duterte opisyal nang inianunsyo ang kandidatura sa pagkapangulo sa darating na 2028 elections. Content creator na si Jack Argota na naglabas umano ng pekeng medical certificate ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. humarap sa NBI. Umano'y kampihan para sa liderato ni Soto sa Senado, itinanggi ni Senator Lacson. Guidelines sa paggamit ng Temporary Certificate of Registration inilabas ng Land Transportation Office. Iba't ibang grupo naghahanda na para sa malawakang rally kasabay ng anibersaryo ng EDSA People Power. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. Takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Humingi rin si VP Duterte ng tawad na naging kasangkapan siya sa pagkapanalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Magpapatawag ng caucus ang Senado upang talakayin ang hakbang ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court na nagbanggit kina Senador Bongo at Ronald Bato de la Rosa bilang umano'y mga kasamang may pananagutan sa mga pagpaslang kaugnay ng kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Senador Bam Aquino, pag-uusapan muna ito sa loob ng Senado habang hinihintay ang formal na deklarasyon ng ICC sa February 23 kaugnay ng mga paratang. Iginiit ni Senator Bam na mas mainam sanang litisin sa mga korte sa Pilipinas ang mga kasong may kaugnayan sa umano'y extrajudicial killings, ngunit anya'y iginagalang niya ang umiiral na proseso ng ICC. Nakatakdang magsimula sa February 23 ang pagdinig para sa confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na susundan pa ng mga pagdinig sa February 24, 26 at 27. No comment muna ang abogado ni former President Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman kung personal na dadalo ang dating Pangulo sa confirmation of charges hearing nito sa International Criminal Court o ICC. Nakatakda ang pagdinig sa darating na February 23, 24, 26 at 27 kung saan titimbangin ng korte kung may sapat na ebidensya para ituloy ang pagliliti sa kasong crimes against humanity na murder laban sa dating Pangulo ng bansa. Nauna nang sinabi ni Kaufman na hindi dadalo si Duterte sa pamamagitan ng video conferencing. 61% ng mga Pilipino ang naniniwalang hindi pinahahalagahan ng mga inihalal o ibinotong mga opisyal ng gobyerno sa Kongreso at lokal na pamahalaan ang kanilang pananaw. Batay ito sa survey na isinagawa ng Okta Research. 31% naman ang nagsabing may pagpapahalaga ang mga inihalal o ibinotong mga politiko habang may 9% na undecided.
Isinagawa ang survey sa 1,200 na mga Pilipino noong December 3 hanggang December 11, 2025. Ela, ayon sa mga grupong lalahok sa kilos protesta gaya ng People Power One Revolution na sumisimbolo sa pagtatapos ng mahigit 20 taong diktadurya ni Ferdinand Marcos Sr. noong 1986. Nais nilang wakasan na rin ang korupsyon at kahirapan na patuloy na umiiral sa panahon ngayon. Naghahanda na ang iba't ibang anti-corruption advocate groups upang magprotesta sa kahabaan ng EDSA Shrine, EDSA Ortigas at People Power Monument bilang komemorasyon sa People Power Revolution sa February 25. Sa ngayon, nasa 70 mga grupo sa buong bansa ang nagpakita ng kanilang kagustuhang makiisa sa gagawing protesta. Kasama sa mga nangungunang grupo ay ang Kilusang Bayan kontra Kurakot, Lawyers Against Corruption, Bagong Alyansa Makabayan, UP Diliman University Student Council, Seniors kontra Kurakot at iba pang progresibong grupo. Pinananawagan ng mga ito ang iba't ibang issue sa ekonomiya at politika, partikular na sa pagtuldok sa political dynasty at ipahayag ang pagkadismaya sa dismissal ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa ng mga ito, hindi pa rin naiimbestigahan at nahuhuli ang mga masterminds sa flood control scam at mayroon pa rin mala pork barrel allocables, insertions at unprogrammed funds sa 2026 national budget. Magandang tanghali aga ayon nga sa content creator na si Jack Argota dahil lang umano sa pugso ng damdamin kung kaya niya na-post ang kumalat na pekeng medical certificate ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pasado alas 9 kaninang umaga nang dumating sa tanggapan ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division si Argota. Ngunit sa panayam sa content creator, sinabi nito na pinagpaliwanag lang umano siya sa NBI patungkol sa kanyang post. Ayon pa kay Argota, dahil din pumalat na rin anya sa social media ang post ng pekeng medical certificate ay naisabay na lang din siya sa trend para tumaas ang kanyang engagement. Kumalat lang yun, ilang araw ko na nakikita. So, marami na po comment na pinagpapamahalang ko. Kamusta kayo? Anong symbol ko? Ngunit aminado rin siya na nagsama din siya sa nangyari. Dagdag pa ni Argota na nakuha niyang aral ay dapat sigurado ang isang bagay bago ito ilabas sa social media. Samantala, ayon naman kay National Bureau of Investigation Director Attorney Angelito Magno, nagpapasalamat sila sa pagrespeto ni Argota sa kanilang patawag. Naglabas ang Land Transportation Office o LTO ng gabay o guidelines sa paggamit ng Temporary Certificate of Registration o CR para sa mga motor vehicle, motorsiklo at trailer. Ayon sa LTO, pansamantalang hakbang ito dahil sa kakulangan ng security paper para sa opisyal ng CR bunsod ng delay sa delivery mula sa National Printing Office. Saklaw ng direktiba ang lahat ng tanggapan na nagpoproseso ng bagong rehistro ng sasakyan at iba pang transaksyon kung saan ang temporary CR ay magsisilbing provisional document habang hinihintay ang opisyal na kopya. Habang lumalakas ang konsumo ng kape sa buong mundo at sa mga lungsod sa Pilipinas, patuloy namang naiiwan ang lokal na produksyon sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., hindi na pwede na pinag-uusapan lang ang potensyal ng Pilipinong kape habang tumatanda ang mga magsasaka, patuloy ang pagbaba ng ani at dumarami ang imported na kape. Dagdag pa rito ang kulang na inputs at makinarya at ang hindi modernong mga pasilidad. Kaya naman aminado ang ahensya na hindi nabigyang prioridad ang sektor ng kape sa kabila ng mataas na demand. Nilinaw ng Department of Justice o DOJ na kapag may arrest warrant galing sa korte dito sa bansa, ang magpapatupad nito ay maaaring ang National Bureau of Investigation o NBI at ang Philippine National Police o PNP. Pero pagdating sa warrants of arrest na ilalabas ng International Criminal Court o ICC laban sa pinangalanang co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kabilang na sina Senators Bongo, Ronald Bato de la Rosa, dating PNP Chief Oscar Albayalde, Camilo Cascolan at iba pa, makikipag-ugnayan anya ang gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng Philippine Center on Transnational Crime o PCTC sa International Criminal Police Organization o Interpol